Magandang hapon, Life Giver San Mateo! Ayan, dahil Life Giver San Mateo ka, tatayo ka ngayon. Sige nga, tayo nga tayong lahat. At maghahanap ka ng 5 tao na hindi mo masyadong kilala at makikipagkilala ka. Sige nga. Pwede ba may music tayo habang nakikipag-meet and greet sila? Yes! Dapat 5 yan, ha? Sumusunod tayo sa Diyos. Yung hindi nyo naman kilala. Ayan, o diba? O diba? Ang dami nyo nakilala, no? O diba? O, okay na. Hindi tayo magmi-meet and greet buong hapon. Ayan, diba? Masaya ba kayo sa mga nakilala nyo? Amen. At sino na dito? Okay na? Parang nagka-life group nung nag-meet and greet, ha? Parang nakabuo ng life group, ha? Sino dito excited na marinig ang word ni Lord today? Amen. Alam niyo po, dire-diretso. Okay, one of the famous miracle performed by Jesus in the Bible is the feeding of the 5,000. Sino po yung may alam ng story? Na nagpakain si Jesus ng 5,000 lalaki. Hindi pa kasama ang bilang ng mga babae at bata. Diba? At halos lahat tayo. Sino po yung may alam ng story? Sige, taas ang kamay. Ayan. So, halos lahat tayo, no, na nakabasa ng story na to at nadaanan ang passage na ito, ay namangha kung paano pinakain ni Jesus ang 5,000 men, excluded ang babae at ang mga bata, using 5 loaves and 2 fish, di ba? Nakakamangha naman talaga yun, no? Kasi pag tayo, pinaghati-hatian natin ngayon yung 5 tinapay hanggang first row lang. Di ba? Hindi magkakasya sa atin. Pero, gumawa si Jesus ng miracle para mapakain ang 5,000. Di ba? And this story is very popular. Sobrang alam, even yung mga bata, mga kids natin, no? Alam nila ang story na ito. Okay? Kasi sobrang popular na ito, eh. In fact, no, ang story po na ito ay makikita nyo sa 4 na book ng Gospel. Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, at sa John, paulit-ulit nyo yung mababasa. Okay, at sa book ni Matthew, makikita natin yan sa chapter 14. Sino pong may mga Bible? Ayan, may mga ballpen. Highlighter. May highlighter pala, no? Okay, good job sa mga may highlighter, ha? Okay, at kung familiar po tayo, no, sa story na yan, good job. Sabi mo nga sa katabi mo, good job. Nakarating ka ng Matthew 14. Okay, pero hindi po yan ang pag-uusapan natin today. Tinanong ko lang, survey lang ba? Ganyan. Okay, so hindi po natin pag-uusapan today ang feeding of the 5,000. Pero ang pag-uusapan natin today ay ang feeding of the 4,000. Alam niyo po ba na bukod sa feeding of the 5,000 ay meron ding feeding of the 4,000? Familiar po ba kayo doon? Ayan, medyo kumonti yung amen, no? Okay, kung yung feeding po ng 5,000 ay matatagpuan natin sa 4 na book ng Gospel, ito naman pong feeding of the 4,000 ay matatagpuan lang natin sa book ng Matthew and Mark. Okay, yes po, no, magkaiba ang feeding of the 5,000 sa feeding of the 4,000. Well, in fact, some scholars believe na parehas lang daw yon. Sabi nila baka daw na mix lang, tapos naulit lang. Okay, dahil ang dami kasing similarities kapag tinignan nyo yung dalawang kwento. Okay, pero kung babasahin nyo po at aaralin nyo mabuti ang dalawang passage, makikita po natin na talagang magkaiba. Magkaibang story talaga sila. Okay, pero ang dalawang story na to ay halos magkasunod lang na nangyari. Alam niyo po kung makikita natin, sabi ko kanina, ang feeding of the 5,000 ay makikita sa Matthew 14. Ang feeding of the 4,000 ay makikita sa Matthew 15. Diba? After ng isang chapter lang. Diba? Yun lang ang pagitan nila. At alam natin lahat, okay, na hindi biro ang magpakain ng libo-libong tao.
tama, tingnan mo yung katabi mo. Nagpapalibre lang yan, nabubutas na yung bulsa mo eh. Tama ba? Di ba? Pag nagsasalita pa lang siya, tumatakbo ka na eh. Di ba? Hindi biro. What more, di ba? What more kung ang papakainin mo ay libu-libong tao? Ganyan karaming tao. Na-imagine nyo na po ba no, na naglalakad kayo tapos ganyan kadami yung sumusunod sa inyo? Grabe no, iniisip ko nga 100 pa lang siguro sumusunod sa akin, na overwhelm na ako eh. Okay, what more kung 4,000 sumusunod sa'yo tapos pakakainin mo pa silang lahat? Imagine. Grabe, no? At alam nyo ba kung bakit po, no, ganyan kadami ang sumusunod kay Jesus that time? Kasi yan po ay ang kasagsagan ng popularity ng kanyang ministry. Okay, sa Matthew 14:50, yan, sobrang sikat na si Jesus sa iba't ibang cities. Kasi nalaman nila na nagpapagaling siya, gumagawa siya ng miracle, kakaiba ang mga teachings niya. Okay, kaya dahil doon ay sinusundan siya ng maraming tao. Okay, kaya marami kayong makikita na story, no, sa mga chapters na yan, na ang nakalagay ay sinusundan siya ng crowd. Ganyan. Ganon naka-popular si Jesus that time. Okay, hanggang sa yan na nga, nagpakain na siya ng 4,000. So yun po ang pag-uusapan natin today. The feeding of the 4,000. Sino na pong excited? But before na, yan. Wait lang. Mag-pray muna tayo. So let's all bow down our heads. Father, Lord, salamat Panginoon sa araw na to. Lord God, na naranasan namin ang iyong matamis na presensya. Dinala mo kami dito ng ligtas. At may pagkakataon kami na marinig ang iyong salita. Panginoon, we just pray na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, maging matabang lupa kami na matatamnan ng iyong salita at mamumunga sa aming mga buhay. Lord, baguhin mo kami, ayusin mo kami, i-comfort mo kami, Panginoon. Hayaan mo na ang iyong salita ay maging double-edged sword, Panginoon, na talagang titimo sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, samahan mo po kami. May you guide us and lead us today. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so pag-usapan po natin ang story ng feeding of the 4,000 from Matthew 15:29 to 39. So sabi po dyan, no, Jesus left there and went along the Sea of Galilee. Then he went on a mountainside and sat down. Then verse 30, sabi dyan, great crowds, ayan na, great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others. Okay, so hindi ito, and laid them at his feet. So hindi ito ordinaryong crowd lang. Ang pumunta daw sa kanya ay crowd na composed of mga bingi, mga pipe, hindi nakakalakad. Imaginein mo yun, hindi nakakalakad pero pumunta kay Jesus. Grabe, no? Okay, verse 31, and the people were amazed, and he healed them. Diba? Yung crowd na pumunta sa kanya na may iba't ibang sakit ay kanyang pinagaling, at dahil doon, okay, ay na-amaze ang mga taong sumusunod sa kanya. Bakit? Kasi nakakita sila ng mga pipe, tapos bigla silang kinausap, sabi, alam mo, ang ganda mo, ah. Amazing! Di ba, makakita ka ba naman ng pipe na nakakapagsalita? Oh, amazing. Hindi pala yun. Okay, ng pipe na nakakalakad. Parang ang hirap niyong kausap ngayon, no? Talagang nakatingin lang kayo. Okay, hindi niyo na-guess, oh. Naiintindihan ko, guys. Okay, makakita ka ba naman ng isang tao na mula pagkabata ay bulag, tapos magugulat ka, nakakakita na. Amazing yun, di ba? Even ikaw mapapamangha ka, makakita nga lang na isang tao na gumaling mula sa matinding sakit What more yung crowd ay pinagaling ni Jesus. Kakaiba yon. Okay, the lame walking and the blind seeing, and they praised the God of Israel dahil sa na-witness nilang miracle. Then, when it comes to verse 32, sabi dyan, Jesus called his disciples to him and said, so after ng healing, after pagalingin ng crowd, okay, tinawag ni Jesus ang kanyang mga disciples, tapos sabi niya, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. Naawa na ako sa kanila kasi
3 araw na tayong magkakasama at wala man lang silang makain. I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. At ang sabi ng mga disciples ay ganito, Lord, where could we get enough bread in this remote place to feed such a crowd? Lord, nasa ano tayo with desolated place? Saan tayo kukuha ng ipapakain sa ganyan karaming tao? May sense naman yung tanong, no, ng disciples niya. Okay, at ang sabi ni Jesus, now, how many loaves do you have? Kasi, for sure, dahil nasa mission trip sila, may mga baon silang pagkain. Okay, pero dahil 3 days na silang 3 days na silang magkakasama na nasa remote place, maybe, syempre nakain na nila yun, antay mo yung 3 days. Diba? Di mo maaantay yun. Okay, so maybe nabawasan na yung pagkain, kaya ganito yung tanong ni Lord. Okay, ilan na lang ang natira sa inyo? Sabi ng mga disciples, 7 and a few small fish. He told the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, and when he had given thanks, he broke them and gave them to the disciples. And they returned to the people. They all ate and were satisfied. And after the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. Grabe, no? Yung miracle, no? Mula sa 7 loaves at konting fish na pinaghati-hatian ng 4,000 na tao, excluded ang mga babae at mga bata. Lahat sila ay nakakain, lahat sila ay nasatisfied, tapos ang ending, meron pang Sharon. Grabe, no? Kakaibang miracle to. Diba? Kasi yung 7 loaves pa nga lang eh, na nagkasya sa 4,000, tapos may tira. Mas marami pa yung tira kesa dun sa pinagkunan. Tama ba? Grabe yung miracle, no, guys? Pwede mag-react ako. Na-amaze ba kayo? Sobra? Oo, sige. Thank you, Lord. Okay, verse 38, and the number of those who ate was 4,000 men besides women and children. And after Jesus had sent the crowd away, he got into the boat and went into the vicinity of Magadan. Ayan, so palakpakan naman natin ang miracle na ginawa ni Jesus sa Matthew 15 verses 29 to 39. Sinong na-amaze? Wow, grabe, no? Now, himayin po natin yung mga verses, no? Sabi sa verse 30, great crowds were following him. Okay, at katulad po sa feeding of the 5,000, na sinundan din po siya ng maraming tao. Pero alam niyo po ba, na more than sa difference nila in numbers, kasi yung unang miracle sa Matthew 14, 5,000. Tapos dito sa Matthew 15, 4,000. Pero alam niyo ba na bukod sa difference nila in numbers, meron pang malaking pinagkaiba ang tinutukoy na great crowds dito sa dalawang story na to? Tanungin niyo po ako kung ano. Malalaman sa pagbabalik niyo. Joke lang. Okay. Okay, ang pinagkaiba po nito, si Vincent kasi okay, ang pinagkaiba po nito, dahil yung settings po, yung kung saan po nangyari ang feeding of the 5,000, yun po ay nangyari sa Bethsaida. At ang Bethsaida po ay land ng mga Jews, ng mga Hudyo. Pero yung feeding of the 4,000 ay nangyari po sa land ng Decapolis. At kung maaalala nyo sa preaching ni Bishop last Sunday, na ang Decapolis ay land ng mga Gentiles. So isa yun sa pinagkaiba, no? Bukod sa nagpakain ng 5,000 at 4,000, ang isa ay nangyari at ang audience ay mga Hudyo, ang isa naman ay mga Gentiles. Okay, so ang great crowd dito sa ating kwento ay 4,000 men na mga Gentiles. Grabe, no? At para na ma-emphasize pa natin lalo, or magka-sense, kasi parang, syempre tatanungin nyo ko, ano naman? kung Jews yun at Gentiles yun, ano naman? Okay, para po lalo magka-sense ang ating kwento today, no? Tingnan po muna natin, ano yung story behind bago ito mangyari. Ayan, so, set aside muna natin to saglit, ha? Okay, tingnan natin yung story bago yan. Okay, kwento ko lang po ng mabilis habang binabasa ko yung verse. So, leaving that place, verse 21. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Ayan pa lang, makikita na natin na nag-uumpisa na si Jesus pumunta sa mga land of Gentile. Nabanggit din niya ni Bishop last time, di ba? Okay, so a Canaanite woman, okay, from that vicinity came to him crying out
out loud. Okay, so merong isang Canaanite woman, a Gentile, okay, na lumapit kay Jesus at umiiyak. Sabi niya, Lord, Son of David, have mercy on me, for my daughter is demon-possessed and suffering terribly. Grabe, no? Ang bigat siguro talaga ng pinagdadaanan ng Canaanite woman na to. Okay, pero alam nyo ba, hindi agad sumagot si Lord. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him at sabi nila, Lord, paalisin mo na siya kasi ang kulit niya eh. Iyak siya ng iyak after us. Okay, up until, ayan na, nagsalita na si Lord sa babae. Sabi niya, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Sabi ni Jesus, ano siya, Canaanites, Gentile siya. Okay, so ang sabi ni Jesus, I was only sent for the lost sheep of Israel. Sa madaling salita, tinutukoy ni Lord ay ang Jewish nation. Pinadala lang ako para sa Jewish nation. Pero alam niyo po, nung sinabi po ito ni Lord, hindi niya sinabi yon dahil hindi niya alam na ang salvation ay para sa ulit. Nung sinabi ito ni Lord, alam na niya that time na ang salvation o ang pagkamatay niya sa krus ay hindi lang para sa mga Jews, pero para sa mga Gentiles din. Pero dahil kasi yung ministry niya that time ay directly sa mga Jews, kaya ganun yung sagot niya. Nagigets niyo po ba? At yung babae kasi ay Gentile. Nagigets niyo? Ayan. Kaya nung nagmakaawa palalo yung babae, ito na yung naging sagot ni Lord. Sabi niya, then he replied, nagmakaawa sabi niya, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Grabe, no? Alam niyo kung ako yung makaka-receive nito. Tapos galing kay Jesus, parang, ang sakit naman yan, Lord. Mukha ba ako talagang aso? Pero sakit di ba? Parang, bakit gano'n? Okay? But instead, alam nyo ba, instead na ma-offend yung Canaanite woman, okay, ito ang naging sagot niya kay Jesus. Sabi niya, yes, it is, Lord. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Na parang sinasabi ng babae na, Lord, alam ko, pero okay lang ako mag-settle kahit mumulang. Kahit tira-tira lang, Lord, okay lang. Grabe, no? Alam niyo po, nagpakita ng matinding faith yung babae, nakikilusan siya ng Panginoon, kaya ganito ang sagot sa kanya ni Jesus. Sabi ni Jesus, Woman, you have great faith, and your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Grabe, no? At alam niyo po, of course, hindi naman yung faith ng Canaanite woman yung pag-uusapan natin. Pero kung manonotice nyo, yung ginamit ni Jesus na illustration ay bread. Okay, see, from the story na exclusive ang bread para sa mga Jews, biglang ang shifting ng next story ay magpapakain si Jesus ng bread sa 4,000 Gentiles. Galing na shifting, di ba? Okay, this implies na ang bread na para sa mga Jews ay mararanasan din ng Gentile crowd. Di ba na yung 5,000 yung Jews na 5,000 na nakaranas ng pagpapakain at miracle ni Jesus ay mag-e-extend hanggang sa mga Gentiles. Sila din ay mararanasan yun. Grabe, no? Ang ganda ng story. Ang galing. Okay, now, anong ibig sabihin nito? Okay, anong sense ng story of feeding the 4,000? What does the bread or the miracle represents? Okay, isa-isahin po natin yan. Number 1, nire-represent ng story na ito ang compassion ni Jesus. Okay, Jesus' compassion, Matthew 15:29-39. Okay, alam niyo po na yung miracle na nangyari, that miracle ay nangyari this miracle, yung miracle na ito ay nagpapakita ng compassion ni Jesus both sa Jews and sa Gentile community. Kung bakit ang laki ng significance ng story, okay, ng feeding of the 4,000, kasi pinapakita nito na yung compassion ni Jesus ay hindi lang para sa mga Hudyo, pero para sa mga Gentile din. Alam niyo po, baka hindi nagme-make sense, no? Kasi ano naman kung Jews nga or Gentile? Ibig sabihin lang kasi nun na yung compassion ni Jesus ay extended hanggang sa atin. Why? Kasi tayo po ay part ng Gentile community.
Okay, ang lahat po, pag sinabi pong Gentile, ibig sabihin, lahat ng lahi sa mundo na hindi Hudyo. Kaya tayo, sino dito Hudyo? Baka lang meron. Bibigyan kayo namin kayo plane ticket pa Israel. Sino Hudyo? Si Vincent? Okay, next. Proceed. Okay, ayan. Okay, so lahat po ng lahi sa mundo na hindi Hudyo ay considered as Gentile. So, sinasabi lang dito sa story na to na ang compassion ni Jesus ay hindi lang para sa mga Hudyo, pero para sa'yo din. Amen. Hindi lang sila ang tinignan ni Lord ng may habag, pero ikaw din. Amen. Kaya very significant ang feeding of the 4,000. Why? Dahil for the longest of time po, ang Jewish nation ay iba i-treat ang mga Gentiles. Alam niyo po, kung babalikin po natin ang history ng mga Jews at ng mga Gentiles, okay, alam niyo po, sa Jewish perspective, ang tingin po nila sa mga Gentiles ay mga pagans who did not know the true God. Okay, at during Jesus' time, okay, many Jews took such pride in their cultural and religious heritage. Why? Because they are considered as the chosen nation. So meron silang pride. Okay, kaya ang tingin nila sa mga Gentiles ay unclean. Marumi kayo. Dahil hindi kayo ang chosen nation. Ang tingin nila sa mga Gentiles ay mga aso. Katulad ng illustration kanina, and the uncircumcision. Okay, Gentiles and the half-Gentile Samaritans were viewed as enemies to be shunned. Ganyan tinitignan ng mga Hudyo ang mga Gentiles, na para silang mga kaaway, na nakakadiri, na mga kaaway na dapat nire-reject. Grabe, no? Grabe yung yung namamagitan sa kanilang dalawa. Okay, in fact, kung naaalala nyo, no, pag binasa nyo po yung sa Bible, may mga pagkakataon na yung mga Jews, gaano sila nandidiri sa Gentile. Yung mga Jews, hindi nila dadaanan yung city na land ng Gentile, kahit na mas madaling daanan yon. Ang gagawin nila, iikot sila sa napakalayo para lang hindi dumaan doon. Ganon katindi yung pandidiri nila sa mga Gentile. At kung maaalala nyo din yung story na tinoob ni Lord, yung mesa sa Temple of Worship, sino pong nakakaalam nun? Ayan, alam nyo ba kung bakit nagalit si Lord nun? Yung nagtitinda sila sa labas ng temple. Kung bakit po nagalit si Lord nun? Kasi yung pinaglalagyan nila ng paninda ay place na allotted for Gentiles to worship. Why? Kasi ang mga Gentiles, sobrang enemies sila ng Jews to the point na hindi sila pwedeng pumasok sa temples ng mga Hudyo para sumamba kay Lord. Kaya meron lang silang allotted place doon sa labas to worship. Tapos, yun yung nilagyan nila ng mga paninda. Kaya nagalit si Lord. Kaya niya tinaob. Kasi ito na nga lang yung part na makakapag-worship sila sa akin, tapos lalagyan nyo pa ng paninda. Oo, ganun katindi ang ang pagtingin nila sa mga Gentiles. Kaya this miracle ay sobrang, wait lang, lumiit. Okay, wait lang. Amen. Okay, so ganun po ang treatment ng mga Jewish nation, especially po ng mga religious people sa Gentile. Okay, may pride kasi sila na they are the chosen nation. Kaya ganun na lang nila tignan ang ibang lahi. Okay, and we know na compassionate si Jesus. Tama ba? Okay, pero what makes this story beautiful and relatable is that because yung mga tao na nakakaranas ng compassion ni Jesus ay ang mga taong minamata ng mga Pharisees at Jews. Kaya sobrang ganda ng story na to. Why? Kasi yung binibless ni Lord, yung finifeed ni Lord, yung tinitignan ni Lord na with compassion ay yung minamata ng ibang tao. Di ba? Yung tinitignan ni Lord ng with compassion ay yung mga minamaliit. Huwag niyo akong tignan. Okay. Kaya sobrang ganda ng story na to, na parang sinasabi niya na hindi lang ni Lord nakikita ang Jews with compassion, pero even yung mga taong minamaliit nila. Pero even yung mga taong kinoconsidered nila as enemies. Alam nyo, na-realize ko, iba talaga tumingin si Lord. Diba? Ang compassion ni Jesus ay walang pinipili.
Di ba? Kaya kung tayo, no, dumadating tayo sa point na pakiramdam natin, minamaliit tayo ng iba, kinukutsa tayo, or whatsoever, I want you to know, hindi ka ganyan tignan ni Lord. Kasi si Lord, tinitignan ka with compassion. Iba ka sa paningin ng Diyos. At alam nyo, available ang compassion niya even sa mga taong tinitignan ng iba as unclean, as undeserving. Grabe, no? His eyes are beyond your race and your status. And He sees you in the lens of His compassion. Ganyan tayo tignan ni Lord. Tinitignan niya tayo in the lens of His compassion. Tinitignan ka niya ng may habag at awa. In fact, alam niya ang exact situation natin. Di ba sabi nga dun sa verse 30, di ba sabi dyan, great crowds came to Him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at His feet, and He healed them. Ang dala-dala daw ng crowd, nung time na yan na pumunta sila kay Jesus, ay iba't ibang mukha ng helplessness. The exact situation na target ng Panginoon tignan at galawan. Grabe, no? I believe, no, ang bawat isa po sa atin, maybe, meron tayong dala-dala as we follow Jesus. At alam ko, at gusto kong sabihin sa'yo, nakita ka ni Lord. Kita ni Lord ang helplessness, kita ni Lord ang hopelessness, kita ni Lord ang bigat, kita ni Lord ang pain. Walang lingid sa mata ng Diyos. Kasi tinitignan ka niya with compassion. Sabi ng story, si Jesus ang magsasatisfy sa mga taong ito. Grabe ang sarap. Kaya no, sabi sa verse 32, Jesus called His disciples to Him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. And I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. Alam niyo, na-realize ko, hindi lang nakikita ni Lord yung bigat o yung malalaking sitwasyon sa buhay natin. Pero even yung small details ng sitwasyon at need natin ay kita din ni Lord. Amen. Hindi niya lang naman nakita yung crowd na someone na nangangailangan ng healing eh. Hindi niya lang nakita yung crowd na someone na nangangailangan ng miracle. Pero nakita niya rin even yung gutom nila. Kahit hindi naman sila nagrereklamo. Pati yun nakita ni Lord, pati yun concern ni Lord. Alam niyo po, ganito tumingin si Jesus. Hindi niya lang nakikita ang malalaking pangangailangan mo, pero even sa maliliit na bagay ay concern siya. Ganyan tayo kamahal ni Lord. No? Na kahit na Gentile sila, regardless sa kung paano sila tignan ng ibang tao, kita sila ng Diyos. Amen? Tingin po kayo sa akin. Life Giver San Mateo, I want you to know, nakita ka ng Diyos. Kita niya ang totoong status mo. Kita niya yung bawat pangangailangan mo. Alam nyo, walang maliit sa paningin niya kasi totoong concern siya sa'yo. Ganun tayo kamahal ni Lord. Walang lingid sa mata ng compassionate na Diyos. Kita tayo ng habag niya. Amen? Kaya ano pa man yung sitwasyon mo ngayon, ano pa man yung pinagdadaanan mo, gaano man yan kabigat, gaano man ka hopeless, gaano man ka helpless, lapit ka lang kay Lord, for He sees you in the lens of His compassion. Grabe, no? Sobrang ganda ng significant ng story, no? Nagpapakita ng compassion ni Lord sa humanity. Amen? Sa bawat creation, sa'yo. Amen? Okay lang ba kayo, guys? Hinga. Parang nagkakaintindihan ba tayo? Okay, so yan ang unang significance ng feeding of the 4,000. No? Ano pa? Ano pang nakita natin dyan sa story? Number 2, nakita din natin ang provision ni Jesus. Okay, Jesus' provision. You know what? This miracle also happened not just to show His compassion to both Jews and Gentiles, but also His provision. Nakita rin natin paanong nag-provide si Lord. Hindi lang para sa mga Hudyo, even sa mga Gentiles. Okay, alam nyo, na-realize ko, ang compassion niya ay nag-lead sa provision. Nakita niya na nangangailangan sila, na nagugutom sila. Kaya ang ginawa niya, nag-provide siya. Totoo nga, no, na ang totoong compassion ay may kaakibat na action. Diba? Hindi kasi pwedeng naaawa lang tayo, pero wala naman tayong ginagawa. Di ba? Hindi yun compassion. Ang compassion ay may kaakibat na action.
Pero alam niyo po ba na ang provision sa story na ito ay hindi basta-basta provision lang? Di ba? Hindi ito yung nangailangan ka tas binigyan ka lang, hindi. Okay, ang provision ni Lord dito ay out of miracle. Okay, makikita natin sa story na may tatlo kasi silang problema kaya hindi nila matugunan ang pagkain na kinakailangan ng tao. Okay, ang unang problema nila ay yung great crowds. Ayan, sabi sa verse 30, great crowds come to Him. Hindi naman kasi, sabi ko nga kanina pa ulit-ulit ako, hindi naman kasi talaga birong magpakain ng 4,000. Naranasan nyo na po ba yun? Siyempre, di pa natin naranasan yun. Pero naranasan nating pakainin. Okay? So, hindi pa natin naranasan yun, no? Magpakain pa nga lang, minsan nga sa family, di ba? Nahihirapan na tayong mag-provide, kaya nagsa-side hustle pa tayo, eh. What more kung yung magpapakain ka ng 4,000 tao? Hindi biro yun. Okay? At excluded pa yung mga bata at babae, diba? Malay mo, dumoble pa, diba? 8,000 pala silang lahat. Kasi minsan mas marami mga babae, diba? Mga babae talaga, joke lang. Okay. Okay, so yan ang una nilang problema, yung great crowds. Ano pa? Problema din nila yung desolated place. Okay, sabi sa verse 33, His disciples answered, where could we get enough bread in this remote place to feed such a crowd? Okay, isa pa sa problema nila ay ang lugar kung nasaan sila. Why? Kasi ang remote place po is a location that is far away from any towns or cities. Ibig sabihin, wala namang mabibilhan ng pagkain sa lugar kung nasaan sila. Kaya problema yun. Paano mo papakainin yung 4,000 kung nasa remote place kayo? Na kilometro pa yung tindahan. Saan mo kukunin? Saan ka bibili? Kahit may pera ka pa to feed them eh. Ang hirap pa din kasi wala namang mabibilhan. Okay, ang dami na nga kailangan pakainin, wala pang mabilhan. Problema talaga, tama ba? Ang hirap ng problema nila, no? Okay, so letter A yung great crowd, letter B yung desolated place, at pangatlo, problema din nila ang limited resources. Verse 34, how many loaves do you have? Jesus asked, 7. They replied, and a few small fish. Paano ka naman magpapakain ng 4,000 gamit lang ang 7 loaves at konting isda? Sabi ko nga kanina, kahit paghati-hatian natin yun, sa atin pa lang hindi nakasya. Diba? Iba dyan, 5 araw nang hindi kumakain, di ba? Baka naubusan nila yung 2 loaves. Ba't nandiyan ka na? Ay, sorry. Okay. Desolated. Okay, so, ang hirap nun, di ba? Paano mo nga naman pagkakasyahin ang 7 loaves at 2 fish para sa 4,000 tao? Sige, paano? Solusyonan natin to. Okay, but you know what? Despite of these 3 difficulties, despite of the great crowd, despite of the desolated place, despite of the limited resources, ano pong ginawa ni Jesus? Verse 35, He told the crowd to sit down on the ground. Then He took the 7 loaves and the fish, and when He had given thanks, He broke them and gave it to the disciples. Grabe, anong ginawa ni Lord? In-stretch ng Diyos ang resources na meron para mapakain ang lahat. Ay, hindi ba yung nakakatawa? Thank you, Lord. Okay, alam niyo po, ang ginawa ni Lord, meron lang 7 loaves, meron lang konting fish, ang ginawa niya, nag-miracle siya. Para saan? Para lang ma-provide yung pangangailangan nila. Alam niyo po, ganyan si Lord sa buhay natin. Minsan hindi natin alam saan kukuha, saan manggagaling. Pero magugulat ka na lang, nagmimilagro na ang Diyos para lang mabigay ang kailangan mo. Ganun siya kabuti sa buhay natin. Alam niyo po, sa feeding of the 5,000, 5 loaves ang ginamit niya. Pero dito sa 4,000, feeding of the 4,000, 7 loaves po yung ginamit niya. Okay, makikita natin na hindi talaga ito nakabase lang sa kung gaano kakonti o kadami ang resources. Dahil siya ang source ng lahat. Amen? Ang kailangan lang ay ibigay mo ng buo kung ano ang meron ka at siya na ang bahala. Diba? Hindi naman nakadepende si Lord kung gaano kadami yung meron ka eh. Ang sabi lang ni Lord, ibigay mo ng buo, akong bahala dyan. Kasi Diyos siya at kaya niyang gumawa ng milagro. Magtiwala ka lang at padaanin mo ang lahat sa kamay niya at makikita mo na sapat siya.
Alam nyo, may mga pagkakataon sa buhay natin na nagkukulang tayo, ito lang ang meron tayo. Sabi ni Lord, ibigay mo sa akin at magtiwala ka dahil sapat ang Diyos. Kaya niyang gumawa ng miracle sa buhay niyo. Sa buhay mo. Okay, ang provision ng Diyos ay hindi limited at hindi nakadepende. Ala, nasira. Ang provision ng Diyos o ni Jesus ay hindi limited at hindi nakadepende sa crowd, sa place at sa resources. Because He can work and perform miracles even with limited resources in a hard location. Because His powers overcomes all difficulties. Ganyan katindi ang Diyos natin. Alam niyo po ba dati? Ano ba ito ayusin? Ayan. Alam niyo po ba dati, nagda-devotion ako. Baby Christian pa lang ako noon. Tapos na-devotion ko yung 5,000 loaves. Hindi ko makakalimutan kasi talaga yung insight ko. Ang insight ko doon, kung nagawa nga ni Lord mag-provide para sa 5,000 tao, how much more sa pangangailangan ng isang tao lang? Diba? Nagawan nga ni Lord ng miracle eh. Yung 4,000 na tao eh. How much more yung pangangailangan mo? How much more yung kailangan mo sa buhay mo? Amen? In fact, yung tatlong problema po na yan, na yung naging problema nila na great crowd, yung desolated place, yung limited resources, yung tatlong problema po na yan ay naging way pa para mahayag ng Diyos ang pagiging Diyos niya. Diba? Minsan, alam nyo, tingin po kayo sa akin, no? Minsan, ang matitinding pagsubok na nararanasan natin ay inaalaw ng Diyos para maalala natin na walang imposible sa Kanya. Minsan, kaya ang hirap ng sitwasyon, hindi mo na kaya kasi ang Diyos ang may kaya at kailangan mo lang magtiwala. Diba? Na maalala mo na walang pagsubok kay Lord, walang imposible kay Lord. Gaano man kahirap yung nararanasan mo, walang imposible sa Diyos. Gaano man kabigat yung nararanasan mo, gaano man katindi yung pagkukulang sa'yo, walang imposible sa Diyos. Kaya inaalaw niya yung problema para makita mo na, baka nakakalimutan mong Diyos ako at lahat ng bagay ay kaya niyang solusyonan. Walang imposible sa Kanya. Amen. Verse 37, they all ate and were satisfied. Alam niyo, ang pinakagusto ko pong word dyan sa text, no, ay ang word na satisfied. Afterwards, the disciples pick up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. Okay, hindi lang po sila nakakain at nabusog, pero they were satisfied. At madami pang sobra. Alam niyo, na-realize ko na kapag ang provision ay galing sa Diyos, totoong masasatisfy tayo. Hindi tayo masasatisfy ng mundo. Kahit na ano yung makuha natin sa mundo. Pero pag si Lord na, naranasan mo na ang provision na mula sa Diyos, imposibleng hindi ka masatisfy. Isa-satisfy ka ng provision ni Lord. Amen? Because God provided out of His abundance, and it will surely satisfy you. Sobrang ganda ng kwento, no? Nagpakita kung gaano ka compassionate si Lord. Nagpakita din kung paano si Lord nagpo-provide sa humanity, sa creation. Amen? So, nabibless po ba tayo? Yes. And last, no? Mabilis lang ako, hindi ako overtime. And last, makikita din natin na ang story ay patungkol sa misyon ng Diyos. Again, no, kanina po pinag-uusapan natin ang similarities at differences ng feeding of the 5,000 and the feeding of 4,000. At isa po sa main reason kung bakit mahalagang ma-identify natin yung difference ng dalawang ito ay dahil isa ito sa essence. Isa ito sa essence kung bakit mahalaga ang story ng feeding of the 4,000. Why? Kasi yung feeding of the 4,000 po ay nagpapakita din ng patungkol sa misyon ni Jesus Christ. Okay, that this miracle happened para ipakita ni Jesus na bukod sa compassion, bukod sa provision, isa pang mahalagang dapat maintindihan natin that salvation is also available for the Gentiles. Okay, ang significant ng feeding of the 4,000 ay para maintindihan natin na ang salvation na ginawa ni Jesus Christ sa cross ay hindi lang para sa chosen nation
magiging light lang sila para magsilbing ilaw at ilid ang Gentiles sa salvation. Amen? Kaya ang ganda-ganda ng story na to. Kasi pinapakita na ito na kahit ang Jews ay chosen nation, tayo din ay makaka-receive ng salvation. Para sa atin din, available ang salvation. Jesus came to offer salvation to all people, Jew man o Gentile. Available sa humanity ang salvation. Amen? Ang ginawa ni Jesus na healing mula dun sa Canaanite woman, hanggang dun sa healing ng crowd, hanggang dun sa miracle na pagpapakain ng 4,000 na Gentiles, seems to be His way in which Jesus prepares His followers to spread the gospel beyond the nation of Israel. Okay, kung bakit nangyari lahat ng yon, yung mga miracle, yung healing ng Canaanite, yung sa 4,000, why? Kasi parang sinasabi lang ni Jesus sa mga disciples niya, na kasama niya ng mga Hudyo, na ang salvation ay hindi lang para sa inyo, pero para din sa mga Gentiles. Kasi yun ang mission ni Jesus. Ang salvation para sa humanity. Ang salvation para sa lahat ng nation. And true enough, why? Kasi after ng resurrection ni Jesus, binigay niya yung Great Commission sa mga disciples niya. Matthew 28:18-20. Then Jesus came and said to them, all authority in heaven and in earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Sa mga Jews lang ba? Hindi. Of all nations. Amen? Amen. And even bago siya mag-ascend sa heaven, no, ito din ang mission na iniwan niya sa kanyang mga disciples, Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Yung nangyari pala na sa feeding of the 4,000 ay hinahanda ni Jesus ang mga disciples niya para dito sa mission na to. Na maintindihan nila na hindi lang para sa chosen nation ang salvation, pero para din sa ends of the earth. Grabe, no? Diba? It implies the mission of Jesus. Okay, you know, Jesus' ultimate purpose and mission is to spread the gospel to all nations through His disciples accompanied by the Holy Spirit. Kaya naman, no, tayo sana na mga nakakakilala na at tumanggap na kay Kristo. Sino pong mga tumanggap na kay Christ? Yan. Sana tayo mga nakakilala at tumanggap na kay Christ should be involved in spreading the good news. Sana, no, let us do the mission. Sana part tayo ng mission. Diba? Sana part tayo para ma-extend pa ang kingdom ni Jesus. Okay, why? Kasi yun ang mission ni Jesus. Yun ang mission na binigay niya sa atin. Yun ang ating purpose. Amen. To spread the good news. To share the gospel. Alam niyo po, sabi ni Bishop Manny, last Go Conference sa Pastors and Leaders, sabi niya, dapat daw tayong church, Life Giver San Mateo, dapat daw tayo ay nag-i-scatter to do the mission. Sana no, wag tayo mag-scatter dahil nag-aaway-aaway tayo. Mag-aaway-aaway, yari kayo kay Vincent. Sige, joke lang. Okay, sana wag tayo mag-scatter dahil nag-aaway-aaway tayo. Pero mag-scatter tayo to do the mission. Dahil kapag daw ayaw natin maghiwa-hiwalay, isang araw tayo ay mag-aaway-aaway. Kaya no, dapat hindi tayo nagtatagal sa simbahan. After ng simbahan, magmi-mission. Sino magmi-mission? Ala, nag-mission na yung mic. Okay. Diba, hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga kasama nyo sa life group? Kayo-kayo na lang palagi. Ay, hindi daw. Alam nyo, pag lagi kayo magkakasama-sama, one day kayo ay aaway-away. Kaya kailangan natin mag-scatter. Kailangan natin gawin ang mission. Okay, kailangan natin i-spread ang gospel para mas marami pang believers ang makakilala kay Lord. Ba, sarap no, ang daming bagong tao na more! Ba, hindi na yung puro tayo na lang yung nagmo-more, di ba? Diba, bagong mukha ng tao naman. Oh, kasi bali daw yung bagong tao, ano ba? Bagong nila lang. Sige, okay na yan. Okay, mahalaga may new friends. Yun na lang. May new friends. Sana may new friend naman na nagmumore.
Ay, thank you, Lord. Okay. At alam niyo po ba, no, na isa pa sa difference ng story ng feeding ng 5,000 at yung feeding ng 4,000 ay yung pinagkunan ng resources ng food. Kasi kapag tinignan po natin, sabi ko kanina, yung feeding of the 5,000 ay makikita sa apat na book ng gospel. Okay, at pag tinignan nyo po yung account ni John, makikita nyo po na yung resources, yung 5 loaves at 2 fish ay galing sa isang bata na nandoon sa lugar. John 6:9. Here is a boy with 5 small, yung kay Andrew to. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Okay, so makikita natin dyan, no, na yung pinanggalingan ng 5 loaves and 2 fish sa feeding of the 5,000 ay mula dun sa bata. Pero alam nyo, pagdating dito sa feeding of the 4,000, nagmula ang loaves at fish mismo sa mga disciples. Verse 33, his disciples answered, where to get the enough bread? Jesus answered, how many loaves do you have? And they answered 7 with a few small fish. Missionaries, sino po dito nag-i-involve sa mission? Missionaries, tingin kayo sa akin, no? Ano man ang meron ka ngayon, sapat yan para ipagkatiwala mo ito ng buo sa kamay ng Diyos para ma-feed ang mission. Alam niyo po, hindi ko po alam kung anong meron kayo. Diba? Hindi lang naman ito patungkol sa pera. Diba? Hindi ko alam kung anong meron kayo. May talent kayo. Diba? May kakayanan kayo. May pera kayo. Sige, yun na yun. Okay. Tingin po kayo sa akin. Alam niyo po, kahit ano pa yung meron kayo, enough po yan para ipagkatiwala kay Lord at magamit sa expansion ng kingdom niya. Hindi naman kasi nakadepende ito sa kung ano yung kaya mong ibigay. Pero ano yung kaya mong ipagkatiwala sa Diyos para magamit sa kingdom niya. Alam niyo po, the Lord will surely perform miracles and stretch your resources for the fulfillment of His mission. Believers, kung gusto nyo totoong maka-witness ng miracle, mag-involve kayo sa mission. Bakit? Kasi makikita mo yung matitinding miracle ni Jesus during the mission. Kasi imposibleng hindi mag-provide ang malaking Diyos para mag-expand ang kingdom niya. Amen. Kaya kung gusto nyo ma-witness first hand ang miracle ni Jesus, do the mission. Mag-involve ka sa mission. Amen. Ifulfill ni Lord, gagawa si Lord ng matitinding miracle para lang ma-fulfill ang mission. Kaya sana, no, tayo believers, let us do the mission. Nag-open po kami sa campus. Nag-promote pala! Campus mission meeting tayo mamaya. Nag-promote pala. Okay, at alam nyo po, isa sa sobrang nakaka-bless sa ating simbahan ay we have community mission, we have campus. Marami kaming hinuhuling fish sa campus. We have campus mission. We have corporate mission. Grabe. Di ba malay nyo sa remote place, magkaroon ng simot sarap, di ba? Feed yung 4,000. Okay. Okay, lahat makakain ng chicken wing na, gano'n. Di ba, hindi natin alam paano kaya mag-provide ni Lord Hindi na isda, di ba? Chicken na. Diba? Modern. Basta mission, dapat simot sarap. Amen. Di ba, puro promotion na pala ako dito, no? Pero totoo, no, na totoong makikita natin yung matitinding miracle ni Jesus kapag ginagawa natin yung pinapagawa niya. Kasi imposibleng hindi ka susuportahan ni Lord. Imposibleng hindi ipa-fund ni Lord ang ating mission dahil para ito sa kingdom niya. Amen. Kaya kahit ano pang meron ka, kahit na piso na lang yan, okay lang yan. Sama ka sa mission. Si Vincent bahala sa pamasahe. Amen. Grabe, no? At kaya sobrang ganda. Patapos na ako, closing na ako. Sobrang ganda po, no, ng significance ng feeding of the 4,000. Yung katotohanan na ang compassion ni Jesus, ang provision ni Jesus, at ang mission ni Jesus ay hindi lang limited sa chosen nation, pero available para sa humanity.
Ganda, no? Okay, at kung tatanungin niyo po ako ngayon, no, kung kaya ba ito ginawa ni Jesus ay dahil deserving ang Gentiles? Alam niyo po, the answer is no. Sino ba ang deserving? Even naman ang Jews, hindi din naman sila deserving. Yes, they are the chosen nation, pero hindi nangangahulugan nun na deserving sila. Okay, pero nangyari ang lahat ng ito. Nangyari ang feeding of the 5,000. Nangyari ang feeding of the 4,000. Bakit? Dahil sa love at grace ng Diyos sa atin. Kaya natin nararanasan yung compassion na tinitignan tayo ni Lord ng may habag, hindi dahil magaling ka. Kaya mo nararanasan yung provision na mula sa Diyos ay hindi dahil ang dami mong binibigay at kayang ibigay. Okay? Hindi, kaya mo naranasan ang salvation at paulit-ulit na nililigtas ni Lord sa sitwasyon na nalulugmok ka, hindi dahil deserving ka. Hindi dahil sa kung anong meron tayo, pero dahil mahal tayo ng Diyos at dahil gracious siya. Church, I want you to know that we are the undeserving Gentiles. Isa tayo doon sa 4,000. At alam nyo ba na pinaranas yun sa kanila ni Lord, lahat ng miracle nang walang hinihingi mula sa kanila. Ang ginawa lang nila ay pumunta sila sa kung nasaan si Jesus at nagstay sila kasama siya. At alam nyo ba, hindi yun biro. Kasi sabi natin kanina, yung crowds ay composed ng blind, ng mute, ng mga crippled man. Imagine, mula sa malayong lugar, bulag ka, tapos pupuntahan mo si Jesus. Hindi yun biro. Tapos mag-i-stay ka ng 3 days kasama siya nang walang pagkain. Hindi yun biro. Pero makikita natin na regardless sa hirap na nararanasan nila, ay pinili nilang ipagkatiwala ito ng buo sa Diyos. Same thing with us, no? Maybe some of us were hopeless. Some of us were helpless. Some of us ay may mabigat na dinadala. At may mga pagkakataon na nahihirapan tayong lumapit sa Diyos. Pero I want you to know na yun lang din ang gusto ni Lord sa atin today. Kailangan mo ng compassion niya, kailangan mo ng provision niya, kailangan mo ng saving grace and power niya, then decide today to come to Him. Decide today to go to Him, and decide today to run to Him. Amen? Tatayo po tayong lahat ngayon. At pipikit tayo. You know, sa pagpikit mo, alam mo, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. I don't know all your pains, all your sufferings, kung ano yung dala-dala mo as you come to Jesus. Kung gaano ka helpless, ka hopeless yung sitwasyon mo ngayon, I don't know. But I want you to know na ikaw ang sadya ng Diyos. Nakita ka ni Lord. Walang lingid sa mata ng compassionate na Diyos. Alam mo, kita ka ni Lord. Kita ni Lord lahat ng iyak. Kita ni Lord lahat ng daladala. Kita ni Lord lahat ng helplessness. Kita ni Lord yung mga pagkakataon na hindi mo na kaya. Kita ni Lord yung mga pagkakataon na nawawalan ka na ng pag-asa. At gusto kong malaman mo na tinitignan ka ng Diyos ng may habag at awa. Di ka niya kinalimutan. Hindi siya nawalan ng pake. But the truth is, even sa mga smallest detail na hindi na alam ng ibang tao, lahat yon ay nakita pa rin ng Diyos. At lahat yon ay concern niya.
At wala siyang ibang gusto ngayon, kundi ang lumapit ka sa Kanya. Isuko mo lahat ng bigat. Life Giver San Mateo, the altar is open. You can come to Jesus. You can humble down yourself and ask the Lord, Lord, here I am. Have compassion on me. I need your help. I need your saving grace. I need you, Lord. Lord, hindi ko na alam saan ako kukuha ng pangangailangan ko. Kailangan kita. Kailangan ko ng miracle mo. Kailangan ko ng grasya mo. Ang hopeless na ng buhay ko. Kailangan kita, O Diyos. With every word that I am Thank you, Jesus. oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is right after me. Your goodness is running after, it's right after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is right after, it's right after me. Your goodness is running after, it's right after me. Your goodness is running after, it's right after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is right after, it's right after me. Alam mo, mula noon hanggang ngayon, tapat ang Diyos sa buhay mo. Mula noon hanggang ngayon, mabuti siya. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagkulang ang Diyos. Ang gusto niya lang magtiwala ka. Ang gusto niya lang lumapit ka. At ipagkatiwala ng buo ang buhay mo sa Kanya. Of the goodness. Hindi bibiguin ni Lord ang pananampalataya mo. Hindi bibiguin ni Lord ang pagtitiwala mo. Just come to Him. Just come to Him. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And lastly, missionaries, I want you to know na walang sayang sa lahat ng pagod, sa
sa lahat ng ibinibigay natin para i-extend ang kingdom ni Lord. One day we will see miracles, popcorn of miracles, God providing for His mission. Take heart, just do what God tells us to do. Let's just obey Him. At siya ang bahala sa lahat ng provision na kakailanganin natin. Lord, through enough that you are good, through enough that you are faithful, through enough na kahit kailan, Panginoon, hindi ka nag-fail sa buhay namin. Through enough, Lord God, na kahit kailan, hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. And today, God, here we are, surrendering our whole life to you, Jesus. Gamitin mo kami for your glory. Lord, walang sayang sa lahat ng pinagkakatiwala namin sa'yo. Kasi lahat ng ito ay galing lamang din sa kabutihan mo. Lord, I pray sa bawat isa na naririto na sa kahit na anumang sitwasyon namin, ay piliin naming magtiwala ng buo sa'yo. Naniniwala kami na walang lingid sa mata mo. Even ang pinakamaliit namin na pangangailangan ay kita mo. At palaging available ang saving grace mo. Lord, thank you. Thank you for your faithfulness, God. Salamat kasi sa lahat ng pinagdadaanan namin ay pinapakita mo na walang imposible sa Diyos na pinaglilingkuran namin. Salamat sa lahat, Panginoon. Deserve mo ang buong buhay namin. May our life glorify your name, Jesus. Thank you, God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Hello, thanks for watching this video. If you love this content and this was a blessing to you, would you help us? You can simply click thumbs up so that more people will be reached by this video. It will cost you nothing, but it will go a long way with touching the lives of others in social media. And if you want to know more about us, like Ibers San Mateo, and our mission to love God, love people, and make disciples, you can visit our socials through We are also in the season of constructing our physical church in San Mateo, Rizal, Philippines. If you find yourself desiring to take part in this miraculous project of God, you can scan the QR code at the corner or visit the content link to this video. And remember, a follower of God is called to be a matetes, a disciple, a learner, an imitator of Jesus. In all we do, let us be Christ-like. God bless you.